Okay guys, so welcome to my channel. So for today's video, okay, ituturo ko sa inyo kung paano magbasa ng chart. Okay, so itong chart na ginagamit ko, itong apps na ginagamit ko guys is TradingView. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So ito guys, ang aking ginagamit sa charting. Okay, TradingView. So i-download nyo na lang yan. Okay, so i-connect nyo lang yung Gmail nyo, hindi nyo na kailangan gumawa ng account. Okay, so diyan kayo mag-monitor ng mga asset ninyo. Okay, okay, so ituturo ko sa inyo kung paano magbasa ng chart. Okay, so unang-una is time frame. Okay, so lagi nating i-check ang time frame. So ano ang time frame? Ito po yung time frame natin. Okay, so ang time frame may katumbas na 1 day, yan 1D, 1 week, 1W. Okay, 1 month, capital M, 1 month. Pag M na small is minute. Okay, 3 minutes, 5, 15, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, and 1 day. So depende po sa settings ninyo kung anong gusto nyong time frame. Okay, so sa candlestick naman is depende sa time frame. Okay, so example, itong time frame natin is naka 1 day tayo. Okay, so every 1 day nagkakaroon ng candlestick. Okay, so pagkatapos ng 24 hours magkakaroon ulit tayo ng isa pang candle. Okay, so sunod-sunod dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. Ganun din. So after ng pag pinalitan nyo naman ng 1 week, okay, so weekly naman siya. Okay, so weekly, so 1 week, 1 week. Okay, so after ng 1 week another candle na naman for the new week. Okay, ayan, dito tayo sa yan, sa 4 hours. So ang ginagamit kong chart ngayon ay si Shiba Inu. Okay, so sa candlestick po guys is ito. Okay, so candlestick. So ang candlestick is to analyze price. Okay, so ayan, so ito yung candlestick. Okay, so pag green ibig sabihin bullish, bullish ibig sabihin pataas. Okay, ang red naman is bearish, ibig sabihin pababa. Okay, so sa bawat candle guys, okay, sa bawat candle, ayan, meron siyang resistance and support. Okay, sa isang candle dito mo makikita kung ito example nito, ito yung pinakamataas niya. Okay, and then dito naman siya ang pinakababa. Okay, so example, nag-open yung another time. Okay, example, naglagay tayo sa time frame na 1 day. So dun sa 1 day is dito siya nag-start. Okay, dito siya nag-start or dito siya nag-open. Open, example, dito siya nag-open, start siya dyan, nag-start siya rito. So itong line na yan, itong line na yan, so nag-open siya dyan, and then bumaba siya ng konti. So bumaba siya dito, so hanggang dito lang siya bumaba, tapos umangat ulit, tapos bigla siyang umangat, umangat guys. So biglang umangat dito, biglang umangat, tapos biglang bumaba. Okay, bumaba dito. So ibig sabihin pagkatapos na ng time frame na yon, may susunod ng bagong candle. Okay, so after ng candle na yon, so dito na siya nag-close, may panibago tayo ulit na candle. So depende kung anong
mangyayari sa susunod na candle, kung patuloy ba natataas or bababa. Okay? So sa bawat candle is may tinatawag na resistance and support. Okay? So pag sinabing resistance, yung pinakataas. Okay? Pinakataas, high. And then ang support naman is yung low. Okay? So pag sinabi nila buy low and sell high. Okay? So buy support and sell resistance. Okay? So ito guys, example nito is bumili ka dito. Okay? So support, tapos nag-resistance dito, tumaas, resistance, nagbenta ka. Buy support ulit, tapos tumaas, may resistance, nagbenta ka ulit. Okay? So ganun lang, buy low, sell high. Buy support, sell resistance. Okay? So ngayon, hahanap tayo ng resistance and support. Okay? And then may mga pattern din na bubuuin natin. Okay, iba-ibang pattern 'yan. Depende kung ano yung magagawa ninyong pattern. So katulad nito. Okay, katulad ng mga ganito guys. So ayan, mga chart na 'yan. Okay. So resistance, support, resistance, resistance. Okay? So, bubuo kayo kung ano yung mabubuo ninyong ganitong pattern. Okay? Ayan. Marami yan. So, balik tayo dito sa chart. Okay? So, bubuo tayo ng pattern. Okay? So, i-ano ko muna sa inyo ang mga resistance, support dito. Okay? So, dito guys. So, may support tayo rito. Yan, support. Okay. Support. Yan, support yan mga yan. Baga, pwede rin naging support resistance. Alam niyo kung bakit? Dahil, ayan, di ba support siya rito? Tapos, ayun, resistance. Okay, so pwede siya maging support and resistance. Okay, resistance naman. Ayan, resistance. Okay. Yun, resistance. Okay. Ayan, marami dyan resistance, marami. Pero titingin tayo ng magandang resistance. Ayan. So, yan yung mga example na resistance and support. Okay? So, basic lang po yung ituturo ko sa inyo dahil basic lang din po ang alam ko guys. So, hindi po tayo professional. Ang mahalaga ay kumikita po tayo. Ayan, ayan. So, para mas madaling tignan, ayan. Sa one day time frame tayo. Okay? So, resistance, support. Support. Okay? Support, resistance. Resistance. Ayan, pwede resistance din yan. Okay? So, bubuo tayo ng pattern. Okay? So, ito, titignan natin dito. Ayan. So, pinagdugto-dugtong ko yung resistance. Resistance dito, resistance dito, resistance dito. Then support sa baba. Support. Okay, support dito, support dito, support dito, at support dito. Ayan, ulitin ko, support dito, support, and support. So, ibig sabihin, meron tayong triangle. So, nag-break na niya yung pattern. So lumabas na siya. So ang
kinalabasan is pababa na siya. Okay? So, paano kumuha ng presyo? Pwedeng ganito. Pupunta ka itong pinakamataas niya na sa loob ng pattern, yun ang susukatin nyo. Mula taas, mula pababa. Okay? Sample dyan. Tapos ito. Dito sa pinakadulo, yan, pag tumaas siya, dyan siya. Ay green. So, pag bumaba naman, yun lang natin. Siyang bumaba dito. So, depende kung magpapatuloy yan. So, pwedeng tumaas din. Okay? So, ayan. So, ayan yung magagawa nating pattern. So, magtitiwala kayo sa pattern ninyo. Okay? So, dito, hindi kayo pwede mag-entry sa loob ng pattern. Okay? Pero depende kung marunong kayo. Okay, so pwede kayong maglaro dito sa loob ng pattern. So, once na bumaba, okay, so maghihintay kayo ng kung makakabuo kayo ng pattern, edi mag-buy kayo rito. Okay. Okay, mag-buy kayo rito, and then tataas siya ng konti, edi magse-sell din kayo. Okay. Then pag bumaba ulit, okay, buy kayo ulit. And then pag tumaas ng konti, sell ulit. So, depende sa inyo kung paano kayo maglalaro sa loob ng pattern. Okay? So, inuulit ko sa inyo guys. So, ang importanteng makita ninyo ang resistance and support. Okay? Tatandaan ninyo sa every candle is nagre-represent siya ng kung ano ang time frame na ginagamit ninyo. Okay? So, titignan ninyo kung ano yung resistance niya, okay, and then support. So, pag nakita ninyo, ayan, pagdudugtungin lang ninyo, okay, pagdudugtungin nyo lang yung mga resistance and support para makabuo kayo ng pattern. Okay, so, yung tools pala dito guys is ito yung tools, yan ang ginagamit ko. Okay, so mostly ito lang yung ginagamit ko. Tools, dito lang. Time frame. Ayun lang. Yun lang yung mostly na ginagamit ko. So, tools. Yan. Trend line. Ito lang yung ginagamit ko. Trend line. Yan. Ito lang. Yung price range. Yan. Pag price range, dyan nyo makikita kung ano yung maaring chances na itaas niya. Okay, example lang dito siya sa yan. Example, nandito siya. Ngayon. So, pwede pa siyang bumaba ng 57%. Okay? Pag tutumaas naman, 90%. Okay? So, kung maglagay kayo ng 5,000, 10,000, magiging 20,000 yung pera. So, ayun lang guys. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Okay, so ang pinaka-importante lang po talaga sa inyo dyan sa chart na yan is yung resistance and support. Yun ang susundan ninyo. Okay? So, huwag nyo kakalimutan, buy support, sell resistance. Okay? Buy low and sell high. Okay? Goodbye guys!